Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Ano ba ito? Ito na naman si Joe Masison. Mayayamot na naman to sa akin pag napanood niya na naman tong programa natin. Kasi meron na naman siyang sinasabi. Sabi niya, we observe Duterte as a tyrant. Tyrant daw si Presidente Duterte, who has confused himself beyond recall, or who has all along been mentally deranged. Kakatawa ka naman. Parang you describe yourself when you say that, Mr. Joe Masison. Mentally deranged daw. Tingnan mo yung sarili mo sa salamin, Mr. Joma. Sabi niya kasi, gusto raw ni Presidente maging fascist dictator beyond 2022. Gusto raw ni Presidente maging diktador. Gusto na nga kaming iwanan sa kabinete. Dalawang beses na nga gustong umalis Dahil nayayabot na sa mga bureaucratic red tape, sa korupsyon na hindi matigil-tigil. Kahit anong gawin niya, ginagawa niya, dami niya tinanggal. Nayayamot na nga Ayaw na nga Unang-una, ayaw nga po maging presidente ito, hindi po ba? Sabi ko nga sa inyo, it took me 10 years. 10 taong kong niligawan ito, kinulit, na tumakbong presidente. Ayaw na ayaw. Kita nyo, last day ng filing, hindi nag-file Kailangan pa mag-substitution. Anyway, itong mga reason daw kung bakit itong si presidente gustong maging diktador lampas sa kanyang termino. Number 1, sabi niya, militarization of the cabinet. Sus Marioso, ano naman militarization? Porket ba yung ibang miyembro ng kabinete, dating mga general, o dating koronel, minimilitarize mo ng kabinete? Hindi ba matagal na nating pinaliwanag yan? Joma, makinig ka. Mr. Joma Masison. Yung pong mga military nasa kabinete, hindi lang ito mga militar, ito yung mga nag-aral. Meron silang tinatawag na schooling. Nag-aaral sila ng management. Ang iba dyan, meron mga master degree. May doctorate pa yung iba dyan. Magagaling. Nagre-retiro po kasi sila 56 years old. Ang bata ng 56 years old. Hindi po ba nung mga 20 years ago, pag ikaw ay 60, parang malapit ka nang mamatay. Ngayon, 80 na, 90. Ay, kita nyo si Enrile, si Erap. Wala na, iba na ang edad ngayon. Batang-bata. Hindi na, pag ikaw dumating 60, 70, 80, parang nasa 50 ka pa lang ng mga 20 years ago. Parang yun ang ngayon ang equivalent. Pangalawa, sabi nga ni Presidente, gusto ko yung mga galing sa militar. Maliban pa sa may mga pinag-aralan sila, hindi lamang yung military science and tactics. Kung hindi, meron sila sa management, marunong sila. At the same time, meron silang tinatawag na disiplina. Kung baga, hindi sila mahilig makipagdebate. Alam nila kung mali ka, mali ka. Hindi yung pag sinabing mali ka, hindi, ganito yan. Marami pang diskusyon. Number 2, sabi ni Mr. Sison, Anti-Terrorist Act and the Escalation of State Terrorism. Yun daw pong pagpasa ng Anti-Terrorist Act. Isa yun daw sa mga senyales na gusto nitong maging diktador. Ito naman si Mr. Joe Masison. Hindi nga ba, sinasabi na nga natin, yung unang-una, dati na tayong meron nun. Pangalawa, talagang kailangan natin yun dahil yung terorismo, matagal nang dumating sa atin at talagang ibig tayong paluhurin ito sa kanilang mga pagpatay, pagsira ng ari-arian. At yun nakita natin sa Marawi, nakita na naman natin ilang linggo lang nakakalipas dyan sa Hulo.
Pangatlo, ito pong anti-terrorist act nito, ito ay kasama doon sa minamandato ng United Nations. Kasama tayo doon na kailangan yung mga bansa na kasama rito sa United Nations, dapat magpasa ng ganitong batas. At talagang kailangan natin to. Number 3, sabi ni Mr. Joma, projected charter change on the pretext of federalism and parliamentarism. O, ikaw naman, nagpapanggap lang daw na gusto ng federalismo, pero gusto maging diktador. Matagal na yung 4 years ago pa yung, hindi lang 4 years ago. Alam nyo, I remember, ang unang-unang advocate ng federalism si Ruben Canoy ng Cagayan de Oro. At pagkatapos si Aquilino Pimentel Jr., ang dating senador, yung pumanaw na. Pagkatapos, nung nangangampanya si Presidente, since nawala na nga yung mga may hawak ng torch, kinuha niya yon at sinabi niya kailangan mag-federalism tayo. Pero 4 na taon na nga kasi unang-una dapat naman ang Kongreso ang gumalaw. Kailangan kasi palitan natin ng saligang batas hindi naman nangyayari. Ano pa sabi ni Mr. Joma? Control of TIM Smartmatic Voting System. Bakit naman control? Ang ibig mo sabihin ng TIM, anong i-control? Alam nyo, sabi nga ni Presidente, hanggang ako ang Presidente, walang dayan sa eleksyon. Sisiguraduhin ko sa inyo, malinis ang eleksyon, sabi ni Presidente. Talagang, alam niyo po, itong Pangulong ito, ibang klase ito. Nakita niyo naman kung paano niya itrato yung kanyang mga kaibigan sa kabinete. Tinanggal niya. Basta may issue ka ng corruption o hindi mo ginagawa ang trabaho mo, gaya ng paalala niya doon sa mga potential members of the cabinet sa Davao 4 years ago. Ayan, ginawa niya. Pero sabi ni Sison, hindi, may mga malalakas na indikasyon na hindi na siya pwedeng mag-rule beyond 2022. Sabi niya, he has serious illnesses which have made him scarce and look sickly whenever he appears publicly. Mr. Joma, pag nakikita mong matamlay ang mukha ni Presidente, isa lang ibig sabihin nun, hindi yung may sakit siya. Kulang lang sa tulog yon. Number 2, sa dami ng problema ng bansang ito, talagang hindi ka makakatulog. Hahanapan mo ng solusyon. Ikaw kaya mag-presidente. Kita mo, hindi ka nga presidente, nagkasakit ka. Kaya iisip kung paano mo sisirain itong gobyerno ito. Yung pang presidente na ang iniisip naman kung paano sisirain yung pangarap mong sirain ng gobyerno. Di ba? Ano pa sabi ni Joma? He has bankrupted his own government by plundering the public treasury under the cover of COVID-19. Yan ang malapastangan na malisyosong akusasyon na hindi totoo. Siya nga number 1 na galit sa korupsyon. Sinasabi mong nagnakaw ng public treasury. Yung sinasabi mong Bayanihan 2, Bayanihan 1, sa Bayanihan 2. Yan ay ginawa ng Kongreso, inaprubahan. At kung hindi mo pa alam, Mr. Joma, linggo-linggo mula nung pinasayan, may report ang Presidente kung ano, saan ginastos yung mga perang nilaan para dyan. Ano ka ba? Mukhang pareho ka yata ni BP Lenny. Hindi nagbabasa ng dyaryo. Mag-tune up ka kaya sa programa natin. Baka sakaling maging updated ka sa lahat ng impormasyon. Ano pa sinasabi ni Joma? He has offended the U.S. by allowing China to have 7 military bases in the EEZ of the Philippines, cell towers, China Telecom Unity in the AFP camps and other footholds that run counter to the U.S. security scheme. What naman yun? Bakit naman? Ang unang-una, yung pong foreign policy ni Presidente.
kaibigan ng lahat, hindi kaaway, walang kaaway. Yung kanyang patakaran, yan po yung sa China, ibang estilo ni Presidente doon. Para sa kanya, yung arbitral ruling, nandyan nga. Hindi naman natin ipatupad. Wala namang puwersa dito sa planeta sa ngayon na pwedeng ipatupad. Kita nyo, hindi po ba yung Indonesia, Malaysia, Vietnam, yun din, may mga problema din yan. Gusto rin nilang kunin yung mga ari-arian nila, teritoryo nila. Lumalaban sila. Wala rin naman nangyayari hanggang ngayon. Tayo, sabi ni Presidente, basta wala nang makakasira dyan yung sa ruling na yan. Amin yan. Pero samantala, meron naman tayong pwedeng pagkasunduan muna sa iba-ibang bahagi ng anumang human endeavor like yung sharing ng mga intelligence, sa paglaban sa terorismo, sa mga kriminalidad. Pwede tayong magkasundo sa negosyo. Alam niyo po ba na ang China, ang pinaka number one na bumibili sa atin ng saging, saba, saging. Number one sila. Oo, madalit sabi, yung trade relations natin, nagkakasundo tayo ron at nagbe-benefit tayo. Ano pa? Hindi pa, marami rin silang negosyo rito, nakikinabang din tayo. Kumbaga, paraan lang tayo nakikinabang. Pero hindi ibig sabihin, tayo nasa ilalim ng kontrol nila. Hindi ubra kay Presidente yan. Ang problema nga, hindi nyo na nga malaman kung hindi nyo mabasa si Presidente. Nung binigyan ng pardon si Pemberton, nagulat kayo, akala ko ba yun niya sa Amerika? Bakit niya grinat na yung pardon? Hindi niyo na malaman kung saan kayo pupunta. Kasi ang kaibahan niyo po kay Presidente, kayong mga kritiko. This President is street smart. Lumaki kasi ito sa kalye. Hindi ito bookish. Kagaya ni walang galang na sa'yo, Justice Tony. Ikaw masyado kang bookish. Itong si Presidente Duterte, yung kababayan mo. At parang sabay kayong lumaki, although mas bata ka lang. Paglaki kasing kali, magaling kong tumugon sa anumang uri ng sitwasyon. Pag ikaw kasi mahilig lang sa libro, hindi out of the box ang thinking mo, puro ka na lang dun. Hindi mo napapansin, marami ang mga tinatawag na summa cum laude, magna cum laude, top notchers, pero pagdating na sa realidad, wala. Mga ordinaryong empleyado. Tingnan niyo yung mga bilyonaryo ngayon. Hindi naman po sila mga summa cum laude. Ayan, si Lucio Tan, yan sino pa? Yan si Lucio Ko, si Andrew Tan, si Ramon Ang. Puro mga street smart yan eh. O kaya tingnan nyo, si James Gaisano. Wala na, hindi naman po yan yung mga sinasabing nag-aral na mga nakuha ng matataas na pinag-aralan. Puro street smart yan. Yan ang presidente natin. Di ba sinasabi nga ng presidente, pag niloloko kami o binibiro kami sa mga, pumupunta kami sa OFWs, ayan, Secretary Dominguez, ako, yan ang valedictorian namin. Secretary Tugade, yan ako, valedictorian sa College of Loren. Itong si Lorenzana, valedictorian din yan. Si ganito, si ganyan, puro magagaling yan. Ako, 75 lang ako. 10 taon ako sa high school. Pasang-awa ako palagi. Yun, kaya lang, yun, under ko sila lahat. Ako, presidente, sila mga inuutusan ko sa mga kailangan kong gawin para sa bansa. Yun, Joma. Ikaw, nagturo ka sa UP. Marami ka naman nabola, kahit ako nabola mo nun eh. Kaya sumama kami. Pero, siyempre, habang lumalaki ka, naiisip mo, mukhang walang katapusan nito, mukhang wala naman nangyayari, might as well, iba namang tactic gawin natin para mapabago itong bansa. Anyway,
Meron pa siya sinasabi, he is known by the US to keep his loot in China in the form of bank deposits and stock assets. So, ayan na naman, malisyoso. Yan na naman sinasabi mo. Inaakusahan mo na naman ng pagnanakaw, kayo talagang mga nandyan. Para kang si Trillanes. Hindi ba, inakusahan ni si Presidente na marami daw pera. Tandaan niyo yung BPI nung nagkakandidato siya? O yun, nagmukha siyang TAN-GA doon. Ako nag-abogado kay Presidente. Sabi niya, may ganito raw amount si Presidente. Milyon. Yung pala, nung tinignan ko yung account, 15,000 piso lang pera niya sa BPI. Ay, nako, talaga naman. O, ito pa, meron pa. Last, sabi niya, he is failing in his pledge to the U.S. to destroy the armed revolutionary movement. In this regard, the U.S. has no reason to keep him in power beyond 2022. Sino naman nagsabi sa'yo hindi nasira? O, tingnan mo yung mga nandiyan sa grupo mo. Nagsususukuan na nga eh. Sumusurrender, bumabalik sa lipunan. Kaya, kung ako ikaw, bumalik ka na rin kasi. Magsama-sama na lang tayo, Mr. Joma. Season. O ano naman to? Meron na naman. Hanggang ngayon ba, hindi pa natatapos yung Pemberton pardon? Mabuti naalala natin. May nagtatanong sa akin sa media. Kasi may nag-criticize daw po sa atin. Bakit naman daw sinabi kong homicide lang? Kayo naman. Kailangan konteksto. Pati nga yung sabi ko raw na, yan si Pinoy Aquino, merong pinardon na isang Amerikano. Mali. British yun. Ayan ka na naman. Alam nyo, ganito yon. Unahin natin yung homicide. Kaya ko sinabi ng homicide, kasi kinukumpare ko yung gravity ng crime at saka yung nationality o citizenship. Kasi sinasabi po nila, bakit mo pinardon yan? Dayuhan yan. Yung mga Pilipino, hindi mo naman pinapardon. Hindi ba ang sagot natin? Mali kayo. 135 Filipinos ang pinardon ni Presidente Duterte. Talo-talo yung record ng mga ibang presidente. 4 lamang ng dayuhan. At sinabi ko, kasi ang sabi ninyo, dayuhan eh. Kaya pag sinabi ko, meron ng Amerikano, dayuhan pa rin yun. British yan, okay, Amerikano, di dayuhan pa rin yun. Kayo naman. Ngayon, bakit naman sinabing homicide lang? Kasi, yung pong drugs, kung saan yung British nga na pinardon ni Pinoy, ang krimen niya, heinous crime. At ito po, ay convicted and affirmed by the Korte Suprema. Kung ikukumpara mo homicide, hindi naman heinous crime. Yun ang konteksto noon. Pero hindi ko sinasabi na tama yung ginawa. In fact, kaya nga, di ba sinabi ko, pinagdusahan niya, kinulong na nga natin eh. Tapos nagbayad pa ng 4.3 million. Ito namang si Julie Abdasa, tinext ako kahapon. Ma'am Julie, wala ka naman sinabing hindi ko pwedeng i-share. Sabi sa akin, Sal, who paid for the 4.3 million of Pemberton? He has no work. Has no money. Sabi ko, I don't know. Kako may pamilya naman sa US, baka naman yung pamilya. Sabi niya, yung civil damages, hindi ba, kasama ba yun sa pardon? Sabi ko, hindi. Tapos text na naman siya. Pwede bang i-waive yun? Hindi mo ma-waive yun. Ang alam ko diyan kako, yung damages, pag hindi mo binayaran, may computation dyan. Idadagdag dun sa pagkakulong mo, number of days. Kaya nga, kita mo, nagbayad. Dahil siguro, kung hindi ka nagbayad ng 4.3, baka lalo kang tumagal. Anyway, yun po ang paliwanag natin doon. Hayaan nyo na yan. Let's move forward. Move on. Tapos na yan. Ang presidente, mayroong kapangyarihan magpardon at ginamit niya, ang feeling niya, unfair, kasi hindi nyo kinoconsider yung good conduct niya, wala naman reklamo sa kanya. Wala naman sinasabi ang batas na kung dayuhan ka o kung nakakulong ka nag-iisa, hindi ka pwedeng bigyan. Yun. Now, mukhang inaabot na naman tayo ng oras. Siguro i-share na, meron tayong i-share sa inyo na magandang may words of wisdom.
Meron pa tayong 2 minuto. Ang sabi po, naging pinadala sa atin, every sunset is one day less to live. But every sunrise is one day more to hope. O, pag sunset daw, ibig sabihin, lumulubog na ang araw. O, isang araw na naman. Nawala sa buhay natin. Pero pag dumarating naman yung sikat ng araw, isang araw na naman ang buhay tayo. Pero, sabi niya, yung mornings don't mean just getting up again. Yung pag umaga pagising na, ibig sabihin, basta na lang tayo gigising. Yun na. Ang ibig daw sabihin noon, ang dakilang lumikha ay binibigyan na naman tayo ng isa na naman pagkakataong mabuhay para, bakit? Para ayusin natin yung mga nasirang relasyon. Ayusin natin, iwasto natin yung mga maling mga choices natin. Pagkakataon na umibig muli. At sumunod po tayo sa kagustuhan ng dakilang lumikha. Ibig sabihin, magmahalan po tayo. Kaya ito po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, nagpapaalam pansamantala hanggang sa muli.